Mga guys, good morning mga ka-solar. So, usapang solar tayo at may nagpapatulong kasi. Kapag kumuha kayo ng inverter na grid tie, make sure na pwede kayo mag-ask sa seller na or magtanong sa seller kung naka-set na. Naka-set na ba lahat? Or yung ating naka-preset, no? Yung ating grid tie. Sa grid tie kasi, kapag hindi masyadong nyong alam yung pagsiset, baka magkaroon ng problema, kagaya nung isang client na nag-DIY at nag-error yung inverter niya ng 7 days na. So, ang problema is hindi naka grid standard or mababa yung set ng voltahe niya dun sa grid, kaya hindi niya mapagana. So make sure na kung kayo ay magre-request ng inverter o bibili ng inverter day is mag-ask kayo kung pwedeng iset na or mag-ask din ng assistance dun sa technical support. Kasi kung pababayaan nyo at bigla nyo na lang gusto nyo lang na bilhin yung inverter, hindi po maaring basta-basta na lang ninyong install. Kasi nga, ang kailangan natin is mapagana nyo mabuti. Kasi kung kayo ang magkakamali dun sa inyong inverter na binili, which is pwedeng magkaroon ng cost ng trouble or magpagkasira ng inverter sa setting pag hindi nyo na set na maayos. So, magpo-fault ng error at you are not familiar dun sa setting, ang pwedeng mangyari is error lang siya within siguro kung ilang days nyo in-install. So, pwede kayong mag-ask ng technical support sa seller ninyo. Huwag kalimutan yon kasi importante yun, no? At sana ay matulungan kayo nung tech support. Wala namang problema sa akin kung hihingi kayo ng technical support and may message kayo, make sure na masusunod nyo lang yung ating advice dun sa setting. Okay? So, kung naman yan ay nagawa nyo ng paraan at may kabit nyo sa internet, so we can connect online and set your setting via online. Okay? Kung makakonect nyo sa internet. Then, yun lang yung mostly nagiging problema ng DIY or DIYers na bumibili ng inverter na hindi niya alam kung paano i-set at hindi niya rin alam kung bakit nag-error yung inverter niya because hindi siya nakaset pa nung binili niya yung inverter. It means bago siya talaga, as in bago, hindi pa siya nakaset. So, kailangan niyang iset yung kanyang parameter setting. Dahil kapag in-install lang, basta-basta mo na lang in-install yan, ang mangyayari niyan is mag-error lang yung inverter mo at magtataka ka kung bakit naggaganon yung issue ng inverter mo because hindi ka knowledgeable dun sa inverter mo. Ang mangyari, ang thinking na lalabas is yung inverter ay mas may defective, baka ganyan ng dahilan mo kasi nga hindi ka familiar dun sa inverter. Okay? So, sa mga installer po kasi kapag nag-energize niyan, lahat yan chinecheck. Lahat yan bago iwanan ay chinecheck pati setting. Hindi yung install and forget tayo. Okay? So, mag-ingat mga ka-DIY dahil kung kayo ay bibili ng inverter ng grid tie, alamin nyo kung nakaset na yung setting. Kasi magkakaproblema kayo pag install nyo yung inverter nyo without proper communicating sa seller na mag-asmal lang kayo ng technical support para sa kanila. Okay? So, yun lang. So, be aware and be careful for what you are doing kasi DIY kayo. So, ingatan. So, andito naman yung inyong solaristang pwedeng tumulong na mag-set
Kung naka-online na yan or hindi pa, pwede nyo naman akong tawagan para matulungan kayo. Iwasan nyo lang magkamali kasi pag nagkamali kayo, potentially pwedeng masira ang inverter ninyo. No? Hindi rin basta-basta o gusto nyo lang makamura dahil gusto nyo mag-install. So walang walang problema dun dahil gusto nyo makaless ng presyo. But ingatan, humingi ng technical support o humingi ng support na marami namang pwedeng tumulong sa inyo. Diyan, mag-post lang kayo or maghanap ng technical support sa Facebook, matutulungan kayo nun. So, syempre, may mga negative comment, may mga negative na sinasabi yung tao, pero ang susundin mo ay yung tama lang naman, no? Huwag ka makinig doon sa mga chismis doon sa mga Facebook na ang comment is bad. So, possibly, ang pinaka maganda is seller pa rin yung masusunod na sa technical support nila. Okay guys. Thank you. At sana ay may matutunan kayo dun sa inyong pag-DIY. Okay? So, ingatan, kung hindi yan naka-custom dun sa grid standard, ilagay nyo po sa custom. Kasi yung ibang inverter natin, once na bago, hindi talaga nakaset yan in custom setting. So, nakalimitan, nakalagay dyan in metro. So, sa in metro, mababa yung setting, pati frequency, naiiba. So, pagkakaingatan at double check ng inyong setting sa grid tie. So, hindi nyo mapapagana yan, lagi mag-error yan. Pag iniwanan nyo lang at sabihin nyo is nakatap ng maayos. So, yun guys. Ingatan ng pagsaset ng daily inverter grid tie. Okay?